So hi guys, nandito ako ngayon sa LTO San Mateo branch at nakuha ko na ang aking driver's license for almost 7 months bago ko siya nakuha, and now nakuha ko na siya talaga totally, yung actual na PBC ID na, hindi na siya yung papel or printed na temporary valid ID. Ito yung LTO San Mateo branch guys. Nandun yung mga process para sa mga ID, student permit, or kahit ano pa, registration, nandyan sila. And then dito naman yung actual driving. Dito kayo mag-aaral para makuha or mapasa nyo yung driving test. Dito yung pinaka-actual. Pwede rin to pang beginner guys. Yun, may mga sample dun. May mga kotse, may mga 4 wheels, may mga motor, tricycle, nandyan na, kompleto na sila lahat. And iba-iba yung presyo nila pag nagsisimula pa lang kayo. Kaya much better kung meron kayong mga sasakyan na sa bahay, mag-aral na kayo para hindi na kayo mag-aaral pa dito. For almost 7 months na paghihintay guys, nakuha ko na yung aking actual na LTO driver's license. So ito siya. Yung payment pala para sa actual ID is 585 pesos. Siyempre mapapamahal lang kayo sa ibang bagay katulad ng mga driving course, medical. Yun yung mga pinakamahal. Yung una, yung TDC, Theoretical Driving Course. And then after ng TDC, siyempre may mga medical yun. Next naman ng TDC is yung PDC. Yung nagastos ko nga pala sa TDC guys is 1,200 pesos. 1,000 sa driving school and 250 naman sa pinaka student permit. So ayun yung mga pinaka nagastos ko sa pagkuha ng student permit. Yun na yung total, yung 1,250. Mag-a-apply muna kayo or mag-enroll muna kayo sa mga driving school sa mga online or actual. Punta lang kayo doon, 2 days yun, 8 hours. Sa TDC guys, ang gagawin nyo lang, mag-e-exam lang kayo. Una is 60 and then next is 100 na. Then after nun, pagkatapos nun, after 1 month mag-aantay kayo para naman sa PDC. Sa PDC guys, yun yung may actual driving. So ang binayad naman namin dati sa actual driving is 1,200 din. And then sa medical, 600. And then basta ang total na magagastos mo to student to non-pro is na almost 3,000 to 4,000 lang yung nagastos namin pag ikaw yung mismo naglakad. Pero kung kasama yung mga pamasahe, mga foods, siguro sabihin mo ng estimated mo is 4,000 to 5,000 pesos na yung magagastos mo sa buong pagkuha mo ng yung non-pro professional driving course. Non-pro license. Mas maganda guys na ikaw mismo maglalakad ng mismong ng lisensya mo compare sa ipapalakad mo, kasi hindi na uso yung picture ngayon, and mas maganda may alam po tayo or may knowledge tayo sa mga regular rules, sa mga about sa LTO and mga traffic rules. So ayan, kung taga San Mateo kayo, dito na lang kayo kumuha para mas makamura kayo. Yung valid pala ng student permit guys is 1 year. Kaya kailangan bago matapos yun or ma-export is maka-apply na kayo sa non-pro. Ayun, sa pagkuha ng non-pro, mag-exam kayo, kailangan nyo mapasa yun. And then out of 60, kailangan yung maka at least 47 na score kayo para mapasa nyo yun at makakuha kayo ng non-pro driving scores, and mag-actual driving kayo na 250 pesos. Mas okay guys, bago kayo mag-apply ng driving course, mag-aral muna kayo ng automatic or manual para hindi na kayo mahirapan pa. Ayun guys, kala nyo ang dami lang nakapark na motor, pero mga naahatak yan, mga na-tow yan, mga na-infound yan dito. Siguro iba walang lisensya or may mga nalabag na rules violation, ganyan.
ayun, kung mag-a-apply pala kayo at least 18 years old, pero yung kapatid ko 17 pa lang, nag-apply na siya, and then bago siya makakuha ng professional, kailangan maka 18 years old muna siya. So ayun lang guys, kung may iba kayong katanungan, mag-comment na lang kayo sa comment section and sasagutin natin yan. And idadrop ko na lang din yung mga list of requirements and yung mga total expenses na nagastos ko. So ayun lang, thank you for watching, bye bye.